biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At muli tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Sa pagkakataong ito ay ating tunghayan ang kanyang mga aral at turo na ating pag-aaralan sa aklat ng Lucas, chapter 12, verse 8. Ganito ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Datapwat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at ito nga yung ating pag-aaralan patungkol sa tinatawag na pagkakilala sa kasalanan o ano ba ang kasalanan. Bagamat ito yung ating paksa at pinamagatan nating unforgivable sin o ang hindi ipatatawad na kasalanan. Kaya dito makikita natin, una alalahanin natin ano ba yung kasalanan. At pag binasa natin ang kasalanan na pagkakasala ni Eva at ni Adan sa aklat ng Roma, doon natin makikita na yun ay transgression. Yung pagkakamali ni Adan, pagkakasala ni Eva at ni Adan ay transgression. At ang transgression, ito ay pagsalangsang o ang pagsuway. Kaya dito makikita natin yung kasalanan ginawa ni Eva at ni Adan ay sabi nga'y hindi biro. Bagamat sa pangunawa ng tao, para bang lalo na nang hindi ko pa nalalaman ang salita ng Diyos, para simple lang naman. Dahil alam naman natin sa dami ng pagsuway na ginawa natin sa harapan ng ating mga magulang, baliwala lang yun sa ating mga magulang. Bukas wala na yun, mamaya wala na yun. Ganon din sa ating mga anak, kahit anong pagsuway nila, sa dami ng kanilang paglabag, pagsuway, mamaya bukas wala na rin yun. Pero bakit sa Diyos? Sa harapan ng ating Panginoon Diyos, yung kasalanan ni Eva at ni Adan, na kumain ng pagkaalam ng mabuti at masama, na sinabi sa kanila huwag niyong kakainin, ay isang iglap lamang ay namatay nga sila sa harapan ng ating Panginoon. At dito ay walang second chance o another chance na pwedeng sabihin na ba't nyo kinain? O sabihin ng ating Panginoon Diyos, ba't nyo kinain? Ba't kayo sumuway? Ba't kayo kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama? Pero dahil mahal ko kayo, ay hindi muna kayo mamamatay. Pero pag inulit nyo yan, ay matutuluyan na kayo, mamamatay na kayo. At kung sakaling kumain uli sila, huli na talaga ito. Hindi ko na kayo pagbibigyan. Pag kumain pa uli kayo niyan, ay talagang matutuluyan na kayong mahiwalay sa ating Panginoon Diyos o sa ating Panginoon. Pero hindi nga ganun eh. Ang kaisipan ng tao at ang kaisipan ng ating Panginoon Diyos ay talagang mas mataas ang kaisipan ng Diyos. Siya talaga'y upright, talagang siya ay matuwid. Kaya dahil dito, makikita natin yung ginawa ni Eva at ni Adan na kasalanan at yun ay transgression, ay walang another chance or second chance. Kaya dito makikita natin ano ba ang kasalanan, ano ba yung transgression. Kasi yung itong transgression, ito ay nagbibigay ng kaunawaan sa mga bagay na hindi dapat gawin. Sa dictionary kasi, ang sinasabi ng transgression ay to go beyond a proper or legal limit. O yung ibig sabihin ay binaypas mo yung isang batas. O binaypas mo ang isang kautusan. O binaliwala. Yung pagbabaliwala, nang ibig sabihin ay hindi pinahalagahan. Yun yung tinatawag na to go beyond a proper or legal limit. Yung pagwawalang bahala
Kaya napakahalaga nga sa mga authority na sabi nga ay wag nating ibabypass yung mga authority, yung may mga authority sa ating lipunan, kinalalagyan kasi sila yung may mga responsibilidad sa ating mga mamamayan o sa komunidad na kanilang kinalalagyan. Kaya dahil dito, ano ba yung transgression? Ang ibig sabihin ng transgression, ito ay tuwiran or intentional o talagang sinadya. Nang ibig sabihin ay alam mo na hindi dapat gawin, alam mo na hindi dapat lumampas doon, alam mo na hindi dapat baliwalain, pero binaliwala at hindi nilagyan ng tinatawag na pagpapahalaga. Kaya dahil doon, ganun din yung utos ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung walang kautusan, walang kasalanan. Kaya ibig sabihin, dahil naglagay ang ating Panginoon Diyos ng utos, ay pumapasok ngayon yung kasalanan kapag yung utos na yun ay binaliwala, binabypass, hindi binibigyan ng halaga, or else, sabi nga natin, hindi magandang pakinggan kapag yung kautusan na yun o batas na yun ay tinatapakan. Kasi kapag tinatapakan, ganun na lamang talagang mangyayari noon. Ang ibig sabihin, walang halaga sa kanila ang batas na yun. Bagamat alam nila na yun ay hindi dapat gawin. Kaya ibig sabihin, ang kasalanan, ito ay yung tinatawag na pagsalangsang, transgression, or else alam mong hindi tama ang iyong ginawa. At intentionally ay hinakbangan mo ang isang paglampas sa batas o hinakbangan mo yung isang pagbabaliwala sa batas na umiiral. Okay, kaya ibig sabihin, ang kasalanan na hindi ipinatatawad ng ating Panginoon Diyos, ito yung tinatawag na alam mong ang katotohanan, alam mong hindi dapat, pero iyo pa rin ginawa. Napakabigat. Kasi ordinaryo naman sa atin yung tinatawag na pagkakasala, lalo na kung wala pa tayong salita ng Diyos na umiiral sa ating buhay o pagkaunawa sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon Diyos na umiiral sa ating buhay. Sabi nga ay hari tayo ng ating mga sarili. Kaya dahil dito, napakahalaga na ating maunawaan kung ano ba yung kasalanan na hindi ipapatawad. Related, sabi kasi dito sa ating teksto, ang sino mang magmakaila sa ating Panginoon Kristo sa harap ng maraming tao ay ikakaila naman niya ang mga ito sa harap ng mga anghel ng ating Panginoon Diyos. Kaya ibig sabihin yung pagkakaila, sa totoo lang, ito ay isang mabigat at malaking kasalanan. Mabigat, malaking kasalanan, pero meron pang mas mabigat at mas malaki pang kasalanan. Ito daw ay ang pamumusong sa banal na espiritu. Dito sinabi ng banal na kasulatan sa ating teksto na kung ang sino man ay magmamakaila sa ating Panginoon, ay ikakaila din daw naman niya ito sa harap ng mga anghel ng ating Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin ng pagkakaila ay hindi mo kinilala. Ibig sabihin ay parang sinasabi na wala kayong pagkakakilala sa isa't isa o hindi mo siya nakikilala bagamat nakikilala mo siya. At ito yung kalagayan nga ni Apostol Pedro. Kaya nung mahuli na ang ating Panginoon Kristo, ang sabi ng maraming tao kay Pedro, di ba ikaw ay kasama niya? Ang sabi naman ni Pedro, hindi ko kasama yan. At patatlong beses, yun nga, 3 beses yan sinalita ang ganon, nanindigan pa ito si Pedro at nagtungayaw pa nga. Anong ibig sabihin? Yung kasing pagkakaila sa ating Panginoon o hindi kinikilala ang ating Panginoon sa harap ng mga tao, nang ibig sabihin ay itinatago mo ang katotohanan or binabaliktad mo yung katotohanan dahil magkakilala naman kayo ng ating Panginoon Kristo, magkasama naman kayo ng ating Panginoon Kristo, pero pag tinanong siya ng mga tao, ang sasabihin niya, hindi ko yang kilala at hindi ko rin yang kasama. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kaya ibig sabihin, yung katotohanan ay pumipihit.
Yung katotohanan ay natatakpan at ang lumalabas ay yung tinatawag na kasinungalingan. Kaya ibig sabihin, yung kasalanang ginawa ni Pedro, sabi rito, ang pamumusong sa anak, may kapatawaran. Salamat na lang sa Panginoon Diyos. May kapatawaran yung ginawa ni Pedro. Pero yung daw kapusungan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Kaya dahil dito, itong Espiritu Santo, kagaya ng ating sinasabi kung bakit mas mabigat, ang Espiritu Santo ang naghahayag ng katotohanan. Yung ngayon lagi natin binabasa o ating sinasabi, ang John chapter 14, na sinasabi nga roon ay darating ang katotohanan, ang Espiritu ng katotohanan. Nasaan na yun? Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, John chapter 14, verse 16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sumatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi niya siya nakikita ni nakikilala man, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwan mag-iisa, ako'y paririto sa inyo. Ang sabi rito, darating ang mga aliw sa matuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. Sa verse 26, ganito ang sinasabi, datapwat ang mga aliw sa matuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kaya dito, ito yung ating makikita. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan. Nasabi nga'y susuguin ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng Ama. Kaya dahil dito, ang pamumusom daw sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Kasi para itong sinasabi natin, sa isang kalagayan, walang dilim na mananaig sa liwanag. But in reality, habang nasa biyaya pa ang ating panahon, mas nangingibabaw yung kasinungalingan kaysa katotohanan. Kaya ito yung isang malaki na sabi nga ay hindi nauunawa ng maraming mga tao na kung saan baliwala lang sa kanila yung tinatawag na pagsalangsang sa katotohanan o else yung tinatawag na pagsisinungaling. Okay, balik muna tayo sa pagsisinungaling. Yung pagtatakip sa katotohanan. Ang katapat ng katotohanan, kasinungalingan. At tayo, ordinaryo, bata pa tayo, andyan na yung lagi natin takot. Bagamat sinasabi natin, itong mga bata ay innocent of sin. Nang ibig sabihin, hindi ibinibilang sa atin ang ating mga kasalanan sa edad na 5 taon, 6 na taon, 4 na taon. Pero pag umidad na tayo ng 10 taon, ibinibilang na sa atin yung ating kasalanan kasi capable na tayo o meron na tayong kakayanan na manindigan o panghawakan kung ano ang mabuti o ang masama. Kaya dahil dito, bata pa tayo, namulat na tayo sa tinatawag na pagsisinungaling. At yung pagsisinungaling, daladala yan ng tao hanggang sa kanyang paglaki o sa kanyang pagtanda. Kaya pasantabi na lamang, halimbawa, sa pagtatrabaho o sa paghahanap buhay. Sabi nga, magkanong kinita mo ngayon? Malimit, hindi nagsasabi ng totoo dyan kung magkanong kinikita. O magkano bang kinikita mo sa hanap buhay mong yan? Siyempre, kung malaki at sinabi na, kumikita ako ng 1,000, baka sila'y gumaya. At para wag silang gumaya, sasabihin, sapat-sapat lang, talagang nagtsatsaga. Ay, magkano nga? Sasabihin nila, nga, 400. Pero kahit kumita ng 1,000, para wag magka-interest yung iba na gayahin ang kanyang hanap buhay. Kaya ibig sabihin, kapag hindi niya sinabi yung katotohanan, ang lumilitaw ay yung kasinungalingan o yung hindi totoo. Ibig sabihin, yung katotohanan ay natatakpan sa pamagitan ng pagpapahayag ng may kasinungalingan. Kaya itong katotohanan ay hindi nahahayag sapagkat ang nahahayag at pinaniniwalaan ay ang kasinungalingan. Ito ngayon, sa Hardin ng Eden. Ang sabi nga doon, dinaya ng dyablo ang ahas at dinaya din ng dyablo si Eva at si Adan.
Na ang sabi nga, nagpagamit ang ahas sa dyablo kay Satanas. Ngayon, nagsalita ang dyablo sa pamagitan ng ahas na sinasabi, tunay ba na hindi kayo pinapakain ng inyong Panginoon Diyos o ng Panginoon Diyos ng alinmang bunga ng punong kahoy na naririto sa halamanan? Yung kanya salitang yun ay pagtatakip ng katotohanan. Dahil ang sabi ng Diyos, makakakain kayo sa lahat ng bunga ng punong kahoy, liban dun sa isa, ang pagkaalam ng mabuti at masama. Ano sinabi ngayon ni Satanas? Ang sabi niya, tunay ba na hindi kayo pinapakain ng Panginoon yung Diyos ng alinmang bunga ng punong kahoy na narito sa halamanan? Kaya ibig sabihin, yun ay salita ng may pagtatakip ng katotohanan. Ibig sabihin, yung katotohanan ay itinatago. Ibig sabihin, yung katotohanan ay tinatakpan. At ang lumilitaw at ang nahahayag ay yung tinatawag na kasinungalingan. At dahil dito, pinakinggan ito ni Eva at ni Adan. At ang sabi nila, hindi naman. Pwede kaming kumain ng anumang bunga ng punong kahoy na rito sa halamanan ng Eden, huwag lamang sa bungang kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, sapagkat kami walang pagsalang mamamatay. Anong sabi ng dyablo? Hindi kayo mamamatay, sapagkat alastas ng Diyos, pag kinain nyo yan, ay madidilat ang inyong mga mata at makikilala nyo ang mabuti at ang masama at magiging kagaya kayo ng Diyos. Kaya dahil dito, yung parisalitang nahayag sa bibig ng ahas na may sapi ng dyablo, ang sabi ron ay hindi daw sila mamamatay. Ang sabi naman ng Panginoon, mamamatay kayo. Pero sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. At dahil dito, yung katotohanan, tinatakpan ni Satanas ng kasinungalingan. At dahil doon, nawawala ngayon yung katotohanan. Hindi lumilinaw yung katotohanan, lumalabo. At ang kanilang pinakikinggang kasinungalingan, yun ang lumilitaw, yun ang nahahayag, or else yun ang natatatag sa kanilang kalagitnaan. At nalalagay sa kanilang puso at sa kanilang isipan sapagkat tinanggap nila at pinakinggan nila yung kasinungalingan. At dahil dito, nadaya ang puso ni Eva at ni Adan. Ang sabi ron, pag pinagmamasdan nila ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, ay talagang ito ay masarap kainin at mananasa ng sinuman upang magpapantas sa kanya, upang maging kagaya ng Diyos. Kaya dahil dito nahikayat sila at yun ang pinaniwalang. Kaya ibig sabihin, yung batas ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos ay natakpan ng kasinungalingan. At ganon din yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin siya sa harap ng mga anghel ng aking Diyos o ng ating Panginoon Diyos. Kasi ibig sabihin, kagaya nga ni Pedro na isang halimbawa, sa totoo lang, magkakilala sila ni Pedro at magkasama sila ni Apostol Pedro. Pero nung mahuli nga ang ating Panginoon at tinanong ng mga tao si Pedro, di ba kasama kanya? Ano sabi ni Pedro? Hindi. Nang ibig sabihin, kasama kanya, di ba kasama kanya? Kung ilalabas niya ang katotohanan, oo, kasama ko nga siya. Pero kung itatago niya ang katotohanan, hindi ko yan kasama. Ibig sabihin, hindi ko yan kilala. At dahil doon, 3 beses niyang ikinaila ang ating Panginoon Jesucristo. At kagaya sabi natin kanina, buting may kapatawaran. Pero kung ganito daw ang gagawin natin sa katotohanan ng banal na Espiritu, ang sabi ron ay walang kapatawaran. Kailan umiiral ang pamumusong sa banal na Espiritu? Kapag nakilala natin ang katotohanan. Pero habang hindi natin nakikilala ang katotohanan, in reality, na andun tayo sa kalagayang hindi natin lubos na alam ang katotohanan. Kaya ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay nakapauna sa krus, ay ang sabi niya, Ama, huwag mo pong ibilang sa kanila ang kasalanang ito.
patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya yung sinabi ng ating Panginoon na huwag ibilang yung pamumusong o yung pagkakasala na siya'y hinatulan ng mga tao at ipinako sa krus. Ang sabi ng Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yun naman ay totoo. Kasi kung alam nila ang kanilang ginagawa at alam nila ang katotohanan, hindi nila ipapako sa krus ang ating Panginoon Kristo. At may mabigat pa nga doon sa sinabi yung mga Hudyo. Mapa sa aming ulo ang dugo ng taong yan at sa aming mga anak, at yun ay tila isang sumpa na sila'y nananindigan at naniniwala sila na sila'y matuwid at tama ang paghatol nila sa ating Paiso Kristo na mahatulan ng kamatayan. Kaya dahil dito kung titingnan natin, ang ating Panginoon Kristo, sinabi na niya, Ama, ipatawad niyo po sa kanila ang kasalanang ito, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, ang kasalanang ginawa sa kanya ng mga tao may kapatawaran. Bakit? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Then, ang pamumusong sa Espiritu Santo, umiiral lamang ito kapag nakilala ng tao ang katotohanan. Pero habang hindi nakikilala ng tao ang katotohanan, hindi iiral yung tinatawag na walang kapatawaran ang pamumusong sa Espiritu Santo. Kasi nga ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan at nasa ilalim ng pandaraya, at ang tao ay nasa ilalim ng tinatawag na di pagkaalam ng katotohanan. Kaya kahit pasabihin natin na tayo ay nagsinungaling o tayo ay natuto ng magsinungaling, na ibig sabihin hindi lang basta nagsinungaling, tayo ay marunong nang gumawa ng mga kwento na puro kasinungalingan. Sabi nga, pinagdugtong-dugtong na kasinungalingan, sabi nga ng bugtong ng matatanda. Kung tunay na ikaw ay magaling, maglubid ka ng buhangin. At hindi ko rin alam ang sagot yon, sagot doon, pero para sa akin, yun ay pagbubuo ng kwento. Yung nilulubid mo yung mga kwento na lumalabas na may katotohanan, bagamat yun ay walang katotohanan, kwento lang yun. Naglulubid nga lang daw ng buhangin. Okay, nadaanan natin yon. Kaya dahil dito, mahalaga ang pagkaalam ng katotohanan, pero ang isang malaking pagkapanganib ay kapag tayo ay nakapasok sa katotohanan, at ito ay atin pa ring binusong, yun daw ang walang kapatawaran. Okay, balikan natin ang Hebreo chapter 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mula sa verse 4, ganito ang sinasabi ng Hebreo chapter 6. Sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating at nakalasap at nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuti salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahon dati, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli. Sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli. Sa ganalang kalanang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito yung kasalanan na hindi ipapatawad sa pamamusong sa Espiritu Santo. Kaya sabi rito, sa minsang naliwanagan, ang ibig sabihin nakarating ka sa liwanag. Yung mula sa kadiliman na sinasabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 9, na mula sa kadiliman ay nakarating ka doon sa liwanag. Then doon sa liwanag na yon, nakabahagi ka ng mabubuting salita ng Diyos, nakaalam ka ng mga bagay na darating, pinagpahayagan ka ng Espiritu Santo, at ang sabi nga roon, nakabahagi ka pa sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, nahayag sa iyo, naliwanagan, nahayag sa iyong katotohanan. Saka daw nahiwalay sa Diyos, ay hindi maaaring baguhin ng pagsisisi. Sa English, ganito ang sinabi sa verse 4. For it is impossible to those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift
and were made partakers of the Holy Ghost, and have tasted a good word of God, and the powers of the world to come. And they shall fall away, to renew them again into repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Ang sabi ito, it is impossible. Dalawa kasi yung ibig sabihin ng impossible. Imposible doon sa mga maliwanagan, naliwanagan na. Imposible sa kanila na sila'y mahiwalay. Pero kung saaling sila'y mahiwalay, ay imposibleng lalo ang sila ay makabalik. Kaya sabi ron, it is impossible to those sa mga naliwanagan na, to those enlightened, once enlightened. Imposible na yon sa kanila na naliwanagan ay mahihiwalay pa. Pero kung mangyari nga yun, sinasabi natin 99.5%, merong 0.5% pwede pa rin mahiwalay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kung maaari nga yung mga hinirang ililigaw din. Kaya lang yung mga hinirang hindi yan maliligaw. Hinirang yan Kaya ibig sabihin, kung maaari. Nang ibig sabihin, napakaliit na porsyento, wala pa sa 1% na ang hinirang ay maliligaw. Pero kung maaari, susubukan pa rin. Baka sakali nga na maligaw pa rin, pero sabi rito, it is impossible. Pero kung mangyari yon, ay mas lalong imposible na ang mga ito ay makabalik sa pamagitan ng pagsisisi. Kaya ibig sabihin, dun sa mga minsang naliwanagan, nakaalam na ng buong katotohanan. Nakita na niya yung katotohanan, naunawaan na niya. Eto rin si Eva at si Adan. Alam nila na ang salita ng Diyos matuwid, kagalang-galang, karespe-respeto. At alam din nila kapag tinapakan nila ito, maghihiwalay sila ng Diyos. Pero sa kanila, magiging kagaya naman sila ng Diyos. Kasi yun nga ang ibig sabihin ng transgression, babaliwalain na nila ang ating Panginoon Diyos. Hindi na nila pahalagahan ang ating Panginoon Diyos. At dahil doon yung kanyang utos ay kanila na itong susuwayin or tatapakan na nila ito. At lalampas na sila doon sa bagay na hindi na ipinagagawa sa kanila ng ating Panginoon. Ibig sabihin, patigasan na lang ng loob, bahala na. Pero yung kasalanan nila yun, once lang yun. Walang another chance. At yun ay pagbabayaran nila. Wala yung kapatawaran. Pero dahil merong anak ng Diyos, merong berbo, ang salita ng Diyos, nagkatawan tao, at yun ang umako sa kasalanan ni Eva at ni Adan, kung kaya't nagkaroon ng tinatawag na biyaya, kaya nagkaroon ng tinatawag na reconciliation. At kung hindi sa ating Panginoon Jesucristo na aako sa kasalanan ginawa ni Eva at ni Adan, sa lahat ng tao, walang kapatawaran ang nagawa ni Eva at ni Adan. As in, wala. Pero dahil dito, mahalaga ang tao sa harapan ng Diyos. Ang berbo ay nagkatawan tao, bumaba sa lupa, at siya ang umako ng kasalanang ginawa ni Eva at ni Adan. At siya ang nagbayad noon para magkaroon ng tinatawag na reconciliation ang tao sa harapan ng Diyos, at salamat sa bagong tipan, natatag ngayon. Kaya sabi nga natin, nakita kasi ng Panginoon Diyos may pag-asa sa tao. Kaya yung kordero o yung tupa hinubaran ng ating Panginoon at ibinihis sa tao. Bagamat wala tayong mababasang ganon sa Genesis, pero kung magbibihis din lamang ang ating Panginoon Diyos sa tao ng balat ng hayop, ay believe yung pinakamabuti na at related pa. At yun nga, dahil si Eva at si Adan ay kinakitaan ng pag-asa, yun ay ang pagpapakumbaba. At yung kordero na walang kasalanan, ang tupa na walang kasalanan, nalarawan ng kaamuan at kababaang loob. Hinubaran ng Diyos, nabubuan dugo, at namatay.
At yung bihisan ng tupa, ibinihis sa tao. At dahil dito, ito'y isang simbolo sa mahabang panahon, mangyayari yung simbolo na yon na ang kordero ng Diyos ay huhubaran. Mabububo ang kanyang dugo at siya'y mamamatay. At yung binihis o yung hinubad na larawan sa kanya, hinubad na bihisan niya ay ibibihis sa tao. Kaya dahil dito, kung walang tumubos ang kasalanan ni Eva at ni Adan, walang kapatawaran. As in, wala. Kaya nga hindi nangangako ng buhay na walang hanggan sa lumang tipan na daanan lang uli natin. Kaya ngayon, eto, maunawaan na natin. Na ang sabi nga sa Hebreo chapter 6 verse 4, it is impossible to those once enlightened. Para sa kanila. Kaya may mga pilosopo na daanan lang, no? Napadaan na tayo. Ang hindi lang daw kayang gawin ng Diyos ay ang magsinungaling. Wag nating hamakin ng Diyos. Nasabi, tinutokso natin ang ating Panginoon. Kung nagagawa nga ng tao, hindi pa magawa ng Diyos. Pero siya'y matuwid at nasa liwanag niya, kaya hindi niya yun gagawin. Siya'y upright, siya ay just. Kaya dahil dito tayo rin, kung tayo ay magiging matuwid, sa totoo lang, lagi kong sinasabi, hindi mahirap para sa atin ang dumampot ng bato. Yung bato, sinlaki ng bato na dinampot ni David na ipinukol kay Goliath. Hindi mahirap sa atin ang dumampot ng bato. At kaya din natin yung ipukpok sa ating ulo. Kaya. Pero kung ikaw ay matino, kailanman hindi mo yun gagawin. Kasi matino ka eh. Kasi ikaw ay just, upright ka din. Kaya hindi mo yun gagawin. Kaya yung sabi nga ng mga pilosopo, yun daw ang di kayang gawin ng Diyos. Hindi. Huwag nating hamakin ang kakayanan ng ating Panginoon. Yes, hindi nga niya yung gagawin kasi nga upright. Ganon din. Walang tao na matino na dadampot ng bato. Personal ha, dadampot, literal ng bato. At ipupukpok sa kanyang ulo. Walang taong gagawa nun. Maliban na lamang na hindi nga matino. Yun, may gagawa nga nun. Kapag hindi matino. Okay, maunawaan natin na ang sabi nga, kung tayo'y nakakaalam ng katotohanan, mahirap para sa atin natakpan ang katotohanan at ang ilalabas natin ay ang kasinungalingan. At kung mangyari daw ang mga bagay na ito, ang namamayani at nangingibabaw ay ang kasinungalingan at ito yung naririnig ng mga tao, ito yung nakikita ng mga bata. Kaya nga sabi, may kasabihan ng matatanda, ano man daw nakikita ng mga bata na ginagawa ng matanda, ito ay tama sa kanilang paningin. Kaya dahil dito, ito sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, gaya ng ating pinag-aralan ng nakaraan, null and void o null and void. Nang ibig sabihin, maraming tumatanggap sa ating Panginoon Jesucristo pero walang tipan ng katubusan. Gaya ng aking sinabi, pag may 10 o hanggang 5 beses tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Pero walang kasunduan ng tipan. Walang pakikipagkasundo ng tipanan sa Kanya. Kaya dahil doon kahit 15 beses o 10 beses ko na tinatanggap sa buhay ko ang Panginoon Jesucristo, walang bisa. Kasi ganun nga ang tipan. Ang tipan, kailangan magkasundo yung dalawang bahagi. At eto nga ngayon, sa kalagayang ito, sa sitwasyong ito, napakahalaga din na makita muna natin ang katotohanan dahil ang Diyos ay matuwid. Kung hindi natin alam ang katotohanan, hindi pa natin kayang mamusong sa katotohanan. Kasi hindi nga natin alam. At yun ang salita ng Panginoon, Ama, ipatawad mo po sa kanila o huwag mong ibilang sa kanila ang kasalanan ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yun din yung sinabi ni Esteban. Parehas sila nung sinabi ni Esteban. Ano sabi ni Esteban? Habang siya'y binabato hanggang sa mamatay. Ano sabi ni Esteban? Panginoon, huwag mo pong ibilang sa kanila ang kasalanan ito o ang kasamaang ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ibig sabihin, yung hindi natin alam ang katotohanan pero tayo ay nasa panig ng pagsalangsang sa katotohanan, in reality, tayo ay nasa kapahamakan nun. Kahit pa tayo ay
gumawa ng gumawa, hindi naman natin alam katotohanan, nakasanla pa rin talaga tayo sa kasalanan at yun ang destiny natin, ang walang hanggang kaparusahan. Pero dahil may dumating na biyaya at sa pamagitan nga ng biyayang ito, pwede tayong makapasok, pwede natin matanggap, pwede natin makamit, pwede tayong maliwanagan, pwedeng sumilang sa atin ang buong katotohanan. At kung sakaling tayo ay makarating na sa mga bagay na yon, yun naman ang ating sinasabi. Imposible na ang isang katotohanan ay tatakpan natin ng kasinungalingan. Kaya doon sa Revelation chapter 21, yun din mga tinatanong ko nung una. Ano mang kasinungalingan, hindi papasok doon. Revelation chapter 21 verse 8, yun sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa gumagawa ng kasuklam-suklam, sa mga pagsamba sa Diyos doon, sa mga manggagaway, at sa lahat ng sinungaling. Kasi kapag nilinaw natin kung ano ibig sabihin ng sinungaling, alam nila yung katotohanan, pero tinatakpan nila ng kasinungalingan. At yun yung tinatawag na pagtatago o ang pagsasara o ang pagtatago nga ng katotohanan. Hindi lumilitaw ang katotohanan, ang lumilitaw ay ang kasinungalingan at yun ang pinaniniwalaan ng marami. Pero para sa akin, habang binabasa ko ang Biblia, nang hindi pa ako nagpapatubos ng buhay sa Panginoon, ordinaryo lang naman ang magsinungaling. Lalo na yung usapin na nagsinungaling ka na sa ikabubuti mo rin naman o sa ikabubuti ng iba kaya ka nagsinungaling. Siguro hindi naman masama. Pero pag nilinaw natin ang ibig sabihin ng kasinungalingan o pagsisinungaling, ito ay ang pagsira at pagtatagok ng katotohanan. Hindi natin inilahayag yung buong katotohanan kung ano yung totoo, kundi ang inilalabas natin ay ang kasinungalingan. Okay lang yon habang wala pa tayo sa liwanag, sanay tayo sa ganon. Pero once na tayo ay makarating sa liwanag, hindi yun kaya ng ating dibdib. At kung sakaling dumating din yung pagkakataong yun, sabi nga, kung maaari, susubukan pa rin yung mga hinirang, malay mo, biglang bumaliktad, biglang mahikayat, biglang mawala sa sarili, ay maaari pa rin maligaw. Pero ang sabi na ron, kung ikaw ay nasa liwanag, matino ka sa katotohanan at sa katwiran. Yung nga ang ating sinasabi. Sabi nga, hindi mo gagawin ang mga bagay na kasinungalingan, ang mga bagay na mali. Kaya bilang templo ng banal na Espiritu, alam natin yung pumapasok sa atin. Hindi tayo pwedeng dayain ng ating sarili sapagkat patay na yan sa kasalanan. Nung hindi pa yan patay sa kasalanan, dayan-daya nga napapagdaya nga Ito kasi maging malinaw sa atin, napakahirap kang ipaliwanag, pero ito ang batas ng mga taong naliwanagan na. Yung batas ng ating Panginoong Kristo, ang tumingin sa isang babae na may mahalay na kaisipan, nagkakasala ng pangangalunan. At ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Kung ikaw ay naliwanagan na, yung once enlightened, minsan na naliwanagan, nakakita ng katotohanan at nasa katotohanan na, then banal na templo ka na ng ating Panginoon. Yung papasok sa iyong puso, yung papasok sa iyong isipan, yan ay babantayan mo bilang saserdote at pangangalagaan mo ang templong banal na yan ay tahanan ng banal na Espiritu at tahanan niya ng katotohanan. At dahil dito, hindi nga daw maaari, hindi nga pwede, it is impossible to those once enlightened. Pero kung mangyayari ngayon, hindi na siya makakabalik. Mas lalong imposible. Bakit? Kailangan daw uling may tumubos sa kanya. Kasi nakilala na niya ang katotohanan, nalaman na niya ang katotohanan, natanggap na niya ang kapatawaran, natanggap na niya ang dugo ng biyaya ng tipan ng ating Panginoong Kristo. And then, kung siya ay tatalikod pa rito, tatapakan pa niya ang biyayang ito, sino ang tutubos sa kanya? Kaya yun din yung sinabi dito sa aklat ng Hebreo chapter 10. Verse 29, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Gano kayang higpit sa parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan
na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kaya ibig sabihin, kung ang isang tao ay nakarating sa kaliwanagan, as in nakarating sa kaliwanagan, nakalasap ng mabubuting kaloob ng Diyos, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakakita ng buong katotohanan, saka mahihiwalay. Ang ibig sabihin nito, inalipusta niya ang espiritu ng biyaya, or else binaliwala niya. Hindi niya pinahalagahan at ito'y kanyang iniwan at hindi niya kinilala. Kaya dahil dito, ang kasalanang hindi ipapatawad ng ating Panginoon Diyos ay doon sa mga sumasalangsang sa katotohanan. Ang kasinungalingan minor, pero kapag inelaborate natin yan, malalim din yan. Malaking kasalanan din yan sa harapan ng Diyos. Pero habang hindi pa natin nakikita ang buong katotohanan, kahit tayo ay mamusong sa Espiritu Santo, baliwala yon. Bakit? Nasa kapahamakan na naman ang tao eh. Andun siya sa kapahamakan. Pero once na siya'y makalabas sa kapahamakan yun sa pamagitan nga ng katubusan, makikipagtipan siya sa ating Panginoon and then maliliwanagan siya. Mapupulpil niya yung tinatawag na buhay at mapupulpil niya yung tinatawag na full of joy, full of peace, and full of love. Makikita niya yung buong kagalangan, katotohanan sa kanyang buhay at makikita niya yung magandang plano at layunin ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, it is impossible na sila'y bumalik pa sa kanilang pinagmulan na kadiliman. Kaya dahil dito, kapag ito daw ang nahiwalay, wala na yung kapatawaran. Kaya dahil dito, napakahalaga ng pagkaalam ng katotohanan. Dahil kapag hindi natin nalaman ang katotohanan, isa lang ibig sabihin yan, hindi tayo nakakapasok sa biyaya ng Diyos. Maaaring magsalita tayo, sabihin natin sa ating sarili, totoo tayo, seryoso tayo, pero sa harapan ng Diyos, hindi nga alam ang ginagawa. Gaya nga ng mga Israelita. Ang sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan ng taong ito upang parusahan ng kamatayan. Ano sabi ng mga Hudyo? Nangagkasala siya ng pamamusong sa Diyos. Inaangkin niyang siya'y anak ng Diyos at itinutulad niya ang kanyang sarili na gaya ng Diyos. At sa batas nga ng reliyon ng Hudyo, liable yun para ang ating Panginoon Kristo ay maparusahan ng kamatayan. Pero bilang isang Romano, eto nga si Poncio Pilato, wala siyang makita na kasalanan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, ipapahagupit ko na lamang ito at pagkatapos ay palalayain. Ay nagsigawan na ang mga Hudyo. Hindi, mapako siya sa krus. At ang sabi pa nila, ipako siya sa krus. Ang sabi ni Pilato, kayong bahala diyan. Wala akong kasalanan dyan. Kaya nga kumuha ng planggana si Pilato. Ang sabi niya, malinis ang kamay ko sa dugo ng taong yan. Anong sabi ng mga Hudyo? Mapasa aming ulunan ang dugo ng taong yan at sa aming mga anak. Kaya ibig sabihin, may mga taong seryoso sa kanilang sinasabi, pero mangmang sa katotohanan. Isipin mo ba naman, pati anak mo, idamay pa nila sa kanilang pagkakamali. Kaya ganun nga yun nangyari. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, magsiyasat po tayo. Humibik tayo, manalangin tayo sa Espiritu Santo na gaya sinasabi ni Apostol Pablo, sa inyong pananalangin, manalangin din kayo sa Espiritu Santo na ihayag ang mga hiwaga ng salita ng Diyos para kung mahayag ang mga hiwaga ng salita ng Diyos ay maipahayag naman yan sa inyo. Kaya dahil dito, ang usapin ng kasalanang hindi ipagpapatawad, hindi ipatatawad ng Panginoon. Kapag tayo ay nakapasok sa biyaya ng Diyos, natubos tayo, nabili tayo ng kanyang banal na dugo, na gaya na sinasabi ng Acts chapter 20 verse 28, tayo ginawang mga obispo ng ating Panginoon ng Espiritu Santo upang pakainin ang kanyang iglesia na binili niya ng kanyang banal na dugo. At yung nga mga binili ng banal na dugo ng Panginoon, relatedly ang Revelation chapter 14, verse 3 to 5, ito daw yung mga pangunahing bunga ng kordero na binili ng kordero sa ibabaw ng lupa.
at sa kanilang mga labi walang lumabas na kasinungalingan. Nung hindi pa sila binibili ng ating Panginoon, yun nga, walang matuwid, wala kahit isa, yung mga yung sinungaling din yun. Walang taong hindi nagsinungaling, walang taong hindi nagkasala. Pero buhat ng tubusin at mabilis sila ng Panginoon, buhat ng makipagkaisa sila sa ating Panginoon Kristo, mula noon, walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. At yun ang sinasaad na Revelation chapter 14 verse 3 to 5. Kaya dahil dito, sila kasi ay mga naroroon na sa liwanag. Sila kasi ay naroroon na sa katotohanan. Sila kasi ay nakalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. At dahil doon, hindi nila pwedeng takpan ang katotohanan ng kasinungalingan. Kaya walang lumalabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Kaya dahil dito, maging bukas ang ating pangunawa. Nang ibig sabihin, lahat ng kasalanan ipapatawad ng Panginoon, walang hindi. Gaya ng ating sinabi, huwag nyo namang gagawin. Kahit nga yung mga hindi nila alam ang ginagawa nila, nagsanla na sila ng kaluluwa kay Satanas para lang guminhawa ang buhay, sumarap ang buhay, guminhawa sa paningin ng tao, pero sa loob, andun pa rin yung dusa, andun pa rin yung kaguluhan ng kaisipan, wala pa rin kapayapaan, andun pa rin ang pagkanito, pero yumaman naman sila. At yun naman ang gusto nila. At dahil doon, tanggap na nila ang kanilang kapahamakan. Pero kung makikita nilang katotohanan ng ating Panginoon, kahit yung mga yung kayang tubusin yan ng ating Panginoon, kayang patawarin yan ng ating Panginoon, gaya ng sinabi natin na nakaraan, ginawa kasi nila yon dahil sa hindi nila pagkaalam ang katotohanan. Pero once na dumating ang katotohanan, yun yan. Once na makalaya tayo, nakapasok tayo sa biyaya ng Panginoon, nalasap natin yung full of joy, full of peace, and full of love, na-enjoy natin yung tinatawag na comfort ng banal na Espiritu at yung buong katotohanan, nakita natin yung buong katotohanan. It is impossible na mahiwalay pa tayo sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, kung maaari, susubukin pa rin daw ng dyablo, pati mga hinirang. Kasi yung mga hinirang, hindi na yan madadaya. Kaya nga sinusugo ng Panginoon yung kanyang mga hirang sa mga lobo. At yung mga hirang niya, tupa. Ang sabi niya, sinusugo ko kayo gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino kayo at magpakatimtimang gaya ng kalapati. Kaya alam ng ating Panginoon Kristo na yung mga hinirang niya, yung mga na-enlighten, yung mga na-quicken, yun yung mga new man, mga bagong tao, mga bago ng nilalang. Hindi na yan madadaya. Kaya ibig sabihin, ang katotohanan, hindi nila yan tatakpan ng kasinungalingan. Kaya yung 144,000, yun ang sinabi ron, walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Harinawa ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng kaunawaan, ano ba ang kasalanang hindi ipapatawad. Lahat ng kasalanan ipinapatawad ng Panginoon, maging nga daw yung pamumusong sa Kanya, meron pa rin kapatawaran yon. Pero once na makita na natin ang katotohanan, then saka natin tatakpan ng kasinungalingan. Yun na raw ang walang kapatawaran. Kasi ipapako na lang daw uli ang ating Panginoon Kristo or tutubusin uli tayo ng Panginoon. Hindi na yun mangyayari. Kaya dahil dito, pansamantala, ito muna yung ating mensahe na ating nililiwanag kung anong ibig sabihin yung kapusungan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang katotohanan. At ang katapat nito ay ang kadiliman, ang kasinungalingan. At kung makapasok tayo sa buong katotohanan ng Diyos, hindi tayo babalik sa dilim. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon, sumagana nawa sa atin ang mga biyaya na mga pagpapala ng ating Panginoon at mangyari ang layunin niya sa ating buhay kung bakit tayo ay naririto sa ibabaw ng lupa. Amen. God bless all.